The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Luke. Glory to you, O Lord. Jesus entered a village where a woman whose name was Martha welcomed him. She had a sister named Mary who sat beside the Lord at his feet, listening to him speak. Martha, burdened with much serving, came to him and said, "Lord, do you not care that my sister has left me by myself to do the serving? Tell her to help me." The Lord said to her in reply, "Martha, Martha, you are anxious and worried about many things. There is need of only one thing. Mary has chosen the better part, and it will not be taken from her." Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Sa wikang Tagalog, hindi lahat ng pagpuna ay pagbatikos, minsan ito'y isang malasakit. Hindi lahat ng pagpuna ay isang batikos, minsan ito ay malasakit. Pag sinasabing, huwag kang soft drinks na soft drinks, hindi ibig sabihin pinagmamadamutan ka. Minsan, malasakit yun. Pag kayo madalas mag-soft drinks, alam natin, nagdi-develop yan ng mga bato sa inyong gallbladder. Hindi po ba, ano? Yung amin pong isang pari, nag-kidney transplant at naglabas siya ng kanyang reel. Sabi niya, paano sirain ang kidney? Sabi ko, sino naman manonood niyan? Ano po? Pinaliwanag niya doon, soft drinks na soft drinks, chichirya ng chichirya, ano po? Salang oras ng kain, ano po? Yung mga bawal. Kaya pag ikaw ay pinagsasabihan, huwag ka kagad magre-react. Baka naman malasakit yan. Hindi po ba, anak? Baka naman malasakit yan. Uy, ang dami mo nang kinain. Ano pakialam mo? Hindi ba, ano? Meron kaming pari. Pinuna ko, sabi ko, Dre, bawal sa iyo yan. Ano sagot sa akin? Patay kung patay. Hindi ba? May mga taong ganun, hindi po ba, ano? Nagagalit sila. Lord, are you not concerned that I am busy with much serving and Mary is there, left me alone? Sa biglang tingin, parang nagrereklamo si Marta. Pero ang tunay na kwento ay, pinapaalala ni Marta kay Jesus ang alin. Ayaw niyang mapahama kanyang kapatid sapagkat ayon sa kaugalian ng mga Hudyo, tanging lalaki lang ang pwedeng umupo sa harapan ng guro. Only men are allowed to sit in front of a teacher. Only men. Women are not allowed. Seeing Mary seated at the feet of Jesus is a taboo. It is a scandal. Hindi siya nagrereklamo. Nagmamalasakit siya sa kanyang kapatid. Kaya ang sagot ni Jesus ay masyado kang maraming inaalala. Hindi niya pinagalitan si Marta dahil alam niya kung ano ang dahilan ng pagrereklamo o pagsasabi ni Marta tungkol kay Maria.
Maganda pong pagtunan ng pansin yon sa bahay. Sa bahay, di ba? Pagka minsan masakit yung salitang, huwag kang burara, anak. Di po ba, ano? Medyo masakit yun. Huwag kang burara, anak. Hindi yun isang pagpuna. Yun ay isang paalala sapagkat hindi habang panahon, kasama mo ang iyong mga magulang na magdadampot ng iyong mga pinagbihisan. Ha? Hindi palaging nandyan. Ang mga taong nagmamahal sa iyo, na titiklupin nila ang iyong kalat. Hindi lahat ng panahon, nandyan ang mga taong nagmamahal sa iyo na magpapaalala sa iyo kung ano ang dapat mong kainin, hindi dapat kainin, anong dapat isuot, anong hindi dapat isuot, ano ang dapat ginagawa, anong hindi dapat ginagawa. Di po ba, Ang mga bata, pag pinagsabihin mo, huwag laro ng laro. Ay, galit. Galit. Di po ba, Merong picture na natawa ako kasi doon sa isang picture, parang yung magulang ang nakikiusap sa anak, natigilan niya ang kanyang kalokohan. Di ba, Kasi yun ang sabi, oy, kayo po ay huwag marahas sa inyong anak. Ha? Pag sumasagot, paliwanagan ninyo. Di ba, ganyan yan. Di po ba, Yung kabilang picture ng lalaki na daming pasa. Daming pasa. Sabi niya, ganito kami noon pag sumagot kami sa panggulang namin. Yari ka. Di po ba, Ha? Anong paliwanag? Di ba? Dapa. Masyado na tayong, maingat, di ba, Hindi na natin masabi. Hindi na natin masabi. Hindi mo masabi sa kasama mo, may muta ka. Di ba? Kaya punas ka ng punas sa mata mo. Hari nawa magpunas siya ng mata niya. Di po ba, Nagdugo yung mata mo, hindi pa rin siya nagpupunas ng muta niya. Di po ba, Napakadaling sabihin nun. Sabi, paano, Father? Sabihin mo, may muta ako? Wala, Father. Buti ka pa meron. Di ba? Tapos, di ba ba, masyado tayong nag-aalala kung ano sasabihin ng ating kapwa. Kaya tayo hindi lumalago sa buhay pananampalataya. Kasi hindi tayo nakikinig. Hindi tayo nakikinig. Hindi na nakikinig ang mga anak. Kailangan ang mga magulang na lang ang makinig sa anak. Pero hindi rin naman lahat ng magulang nakikinig sa anak. Sorry mga magulang Pag nagkwento din naman ang anak ninyo, may sasabihin ako. Sasabihin kagad ano na naman? Wala na. Wala nang ikukwento. Di ba? Sininghalan mo na kagad di po ba? Makinig. Learn to listen. Pause. Di po ba, Pause. Hindi nakukuha sa sigaw. Anong meron sa unang pagbasa? Bakit nakilala ni Abraham ang Diyos na nakikiraan? Sapagkat marunong siyang makinig. Ano ibig sabihin nun? You listen not only with your ears, you listen with your eyes, and Saint Benedict have said, you can listen through the ears of your heart. You can listen through the ears of your heart. Kahit ang puso, may tenga. Kung marunong tayong makinig. Sapagkat hindi lahat ng sinasabi, yun ang ibig sabihin. Parang galit ka. Hindi. Hindi nga. Di ba, Di ba? Sa tono na lang, alam mo na, hindi po ba, Hindi, parang galit ka. Umalis ka dyan, tadyakan kita di ba? Alam mo yun. Mga minamahal na mga kapatid, learn to listen. And we don't even listen to ourselves. Hello? We don't even listen to ourselves. Ano ibig mo? Paano ibig sabihin, listen to your... Hindi mo man... Di ba? Pag ikaw ay may nararamdaman,
Pag mayroon kang nararamdamang hindi maganda, sinyales yan na mayroong hindi magandang nangyayari sa iyo. Di ba? Lalong-lalo na pag ikaw ay matanda na, sorry for the words. Tayo, pag tayo matanda na, sana higit tayo nag-iingat. Bakit? Wala na tayong spare parts. Old model na tayo, di po ba? Ano? Wala na. Nung minsan, pinaalala ko ito. Kapag ikaw ay senior at may nabaling buto sa iyo, ang iyong binti, ang iyong pigi, yung hip bone, according to the study, your life will not reach 1 year. Hello? Ha? According to the medical study, pag ikaw ay nabalian, senior, hindi ka na aabot ng 1 taon. Kaya pag ikaw ay matanda, mangapit ka na. Huwag kang lalakad na feeling mo 40. Di ba, no? Matanda na eh. Tanggapin natin, matanda na tayo. Nakakahiya bang magsabing matanda na? Maliban kung maglalabas ng ID para may discount? Hindi naman, di ba? Pag sinabihan mo, senior na ho kayo, excuse me, 59 pa lang ako. Di ba? Pero pag may discount, malapit na ako mag-60. Di ba? We are in denial. That's the very reason why we fail to grow. Listen. Listen to your body. Listen. Listen to the people. If we fail to listen to one another, how can we listen to God? Kung hindi natin makaya makinig sa mga taong nakakausap natin, paano tayo makakarinig o paano natin maririnig ang Diyos na nagsasalita sa katahimikan? Di po ba? Learn to listen. Mary sat at the feet of Jesus. Hindi lahat ng umuupo sa harapan ng Diyos nakikinig. Hindi naman lahat ng nasa loob ng simbahan nakikinig, di po ba? Aminin ninyo. Hindi lahat. Nakatingin kayo sa akin pero ang iniisip nyo malayo. Di po ba? Saan kaya kami kakain? Di ba? Di ba? Alam natin yun. Minsan rin ako nakaupo dyan. Ang tagal naman. Di ba? Hindi lahat na nakaupo sa loob ng simbahan nakikinig. Dahil alam natin, minsan ang unang pagbasa, unang pagtulog. Ikalawang pagbasa, pangalawang pagtulog. Humiliya, mahaba-habang pagtulog. Nakaupo ka pero hindi ka nakinig. Kaya, umuwi kang walang natutunan, no? Kitang-kita kita dito, nakanganga ka. At mangangatuwiran ka, lalapit ka sa akin, sasabihin mo, ganda ng homily mo, Father. Ano sinabi ko? Basta ang ganda. Sinungaling. Di po ba? Ano? Mga minamahal na mga kapatid, if we cannot listen to one another, how can we listen to God? Abraham was able to recognize God because he was able to listen. And he offered to God what? His own hospitality. Gusto niyo bang hugasan ko ang inyong mga paa? Pinagluto sila ng tinapay. And he waited on them. He waited. If you're willing to listen, you wait. You wait. Ma, may sasabihin ako. Antayin mo. Kasi nabuelo pa eh. Hindi po ba, ano? Bilisan mo. Wala na. Sininghalan mo, minadali mo, hindi na niyan sasabihin. Hindi ba, ano? Wait. Abraham waited, and because of that, he was blessed with a son. He was barren. He was 90 years old and barren.
Kung bata yan, ay, normal yan. Pero, 90 ka na, binigyan ka pa ng anak, aba, milagro yan. Because Mary waited, anong milagro? Lazarus was raised from the dead. They are not ordinary blessings. There is nothing impossible before God if you only learn to sit, wait, and listen. Amen. Going back to what I've said, hindi lahat ng pagpuna ay pagbatikos. Minsan ito ay malasakit. Hindi lahat ng pagpuna ay pagbatikos. Minsan ay malasakit. Matutong makinig. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. We go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.